Good day everyone! And today, dito tayo sa Nueva Ecija, meron tayong bagong ADV 160 test ride natin ngayon. Ganda ng pagka-ride niya. Let's go! Ito ang bagong Honda ADV 160 na mayroong 157cc engine, 4-valve liquid-cooled at yung tinatawag nilang ESP engine. Meron din siyang traction control na tinatawag na HSTC. May USB charging port siya at ABS. Adjustable ang windscreen niya at Showa shocks naman ang rear suspension. Digital ang front panel, all LED lights na. Naka-keyless system na meron ding idling stop system. And the price is 167,000 pesos. Baba ng upuan niya. Para sa akin mababa. Keyless. Pipindutin lang natin dito. And then, pihit. Tahimik ang startup niya. Kaya, hindi masyado nakakabalaw yung katulad ng yung gaganon pag maga, di ba? Ito, malinis. Ayan yung instrument panel niya. Makikita mo, meron ditong RPM. Ito yung fuel niya. Meron temperature, hindi yan temperature ng makina. Dito yan sa labas. May oras, tapos yung consumption. Ayan yung trip A niya. Ito ata yung pindutan. Para sa akin may kaliitan itong instrument panel niya. And ito, mas mainam siguro kung andito kaysa nagre-reach out. Pero pwede na yan dyan. Ito, selector, tataas bababa. Average consumption niya is 38 kilometers per liter. Lapse time. Okay, pwede na siguro yung trip A, trip B, HSTC niya. Traction control, ayun, naka-on. Off kaya natin. Mamaya. Ayan, yung total niya, batang-bata, 1,553 kilometers pa lang ang kanya natatakbo. Testing natin, on-road and off-road. Responsive yung makina niya. Konting piga mo lang sa throttle, bigay agad. Try natin yung overtaking power niya. Ngayon muna natin pagka clear. Let's go. Lakas. Lakas, may sobra pa. Lakas, nakita nyo yun? Siyempre, isang piga lang yun, pero hindi na natin uulitin. Tinesting lang natin yung makina. Dadalhin natin tong ADV sa farm namin sa Zaragoza para makatikim ng konting off-road. Siyempre, dapat pag nag-review tayo, realistic, real life, medyo mararamdaman nyo na yung kaldag dito. Ah! In fairness, ang ganda ng braking power niya. Smooth. Tsaka malakas. Malakas. Kanina sa kalsada, maganda yung performance ng stock shock niya. Ito, ayan, off-road na tayo. Kung hindi mo naman ipang lalaro yung ADV, mas mainam kung naka-on yung HSTC niya for safety. So for the shocks, okay siya para sa akin. Talagang medyo ramdam mo yung uneven pavement. Maganda yung rebound niya, pero yung pagbagsak medyo matigas. Hindi ko alam kung ako lang nakaka-experience nun or hindi pa siya masyadong nabe-break in. Kasi nga, ang takbo pa lang is 1,500 kilometers. Posibleng hindi pa ito masyado nabe-break in. Pero smooth naman. Baba na natin to. Napansin ko sa kanya yung vibration sa handlebar. I think
minimal naman eh, pino naman. And as you go faster, nawawala siya. Pero tolerable naman. And if papatay mo siya, pihit mo lang. Nandito lang yung susi. Hindi mo na kailangang hugutin and itago uli. And you're good to go. Siya nga pala napansin ko kanina, hindi, kung may kahabaan ka, kung may katangkaran ka, hindi mo pa rin pala may stretch ng todo yung legs mo dito. Although, mas masarap iusog yung paa kung na-stretch mo ng konting ganun. Pero hindi siya ganun kasagad. Lalo na kung may katangkaran ka. Pero it's a good addition. Eh, sinasabi ko sa inyo, maganda yung lapat ng paa, malawak yung step board dito. Yun nga lang, ito, hindi, ewan ko, 5'9" ako, pero hindi mo siya masasagad ng stretch. Yan talaga, yan. Maganda yung response ng shocks. So tatanungin nyo ako, will I recommend the ADV 160? Of course, yes. Medyo may kamahalan nga lang siya. Pero sulit with the Honda technology, yung HSTC nila, yung comfort, yung design, and the name Honda itself, napakalaking bagay. Kaya niya i-justify yung price range nitong ADV 160. Sulit na sulit siya, mapa on-road, off-road, panalo. Tatanungin nyo naman ako, newbie rider kayo, recommended ba ang ADV? Well, there's gonna be two answers. Kasi, kagaya na sinabi ko kanina, highly recommended tong motor na to. Kung experienced ka, yes, go for it. Kung inexperienced ka, zero experience sa motorcycle, pwedeng oo, pwedeng hindi. Kung gusto mo talaga itong ADV 160 as your learner bike at malalim-lalim ang iyong bulsa, go ahead. Now, kung learner bike mo to and hindi naman masyadong malalim ang bulsa, yung tipong hindi mo kayang, yung tipong pagka bumagsak, iiyak ka, wala kang pampa-repair, wag na muna ito kunin mo. Kumuha ka muna ng ibang motor na may mas murang price point or mas mababang displacement. Make it as your learner bike and use it for about, sabihin mo na, a year or two. And then sa tingin mo, okay ka na magmotor, then switch to the ADV 160. Huwag kayo magagalit. It's just something that I would not recommend for a newbie rider. Kasi nga, madali siya gamitin, yes. Pero may kabigatan yung taas niya. Kasi baka hindi ka pa masanay. Baka hindi ka pa sanay. Isa ang Honda sa leading manufacturer ng motorsiklo sa buong mundo. And kitang-kita naman sa motor na to na halos lahat ng available technologies na pwede isalpak dito sa scooter ay nilagay na nila. Kaya para sa price point na 160,000, para sa akin, sulit na to. Kayo, para sa inyo, pasado ba ang Honda ADV 160? Comment nyo dyan sa baba. Again, this is Tantan Santiago of Tan Moto. Stay dry and ride safe. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy.